Tito Soto, kumpirmadong tatakbo sa midterm election. Yan at iba pa ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Biyernes, September 27. Pero bago yan mga kaparokya, humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So, umpisahan natin ang ating kwentuhan sa views online ng dalawang pre-primetime show sa bansa, ang Family Feud at Will to Win. Ito po ay kuha kahapong episode September 26, araw po ng Huwebes. Para sa kanilang Facebook Live sa oras ng 5:51 PM, ang GMA Late Afternoon program ay may 2,800 viewers. Ang TV5 naman po ay may 2,400 live viewers. At para naman po sa kanilang main YouTube channel sa oras na 5:52 PM, ang Family Feud hosted by Kapuso, Ultimate Heartthrob, Ding Dong Dantes ay may 11,000 viewers at ang Will to Win naman na programa ni Willie Revillame ay may 9,000 viewers. Ang total views na nakuha ng Family Feud ay 13,800 viewers at ang Will to Win naman ay 11,400 viewers. So good news para sa Will to Win dahil nakabawi sila sapagkat naabot po nila ang 11,000 target views po nila. Samantalang bagamat mataas ang numero ng Family Feud ay nabawasan po ito ng 2,000 sa last episode nito before yesterday. Mapunta naman po tayo sa highest views ng dalawang noontime show kahapon para sa It's Showtime sa oras na 1:10 PM sa segment na Throwbacks. Sila ay may 78 highest views. Ang Eat Bulaga naman sa oras na 1:42 PM sa segment na Gimme 5, sila ay may 81,000 highest views. So dito po ay na-meet ng Eat Bulaga ang daily average views nito na 80,000 at ang Eat Showtime naman po ay hindi. So 4 in a row this week po na hindi na-meet ng It's Showtime ang kanilang target average views at ang Eat Bulaga naman po ay nakabawi sapagkat kinapos po sila na makuha ang target numbers of views nila last Wednesday. So isa sa dahilan kung bakit hindi po na-meet ng It's Showtime ay dahil naka-pre-recorded sila at wala rin po si Vice Ganda. Dahilan kung bakit bumaba po ang views ng It's Showtime dahil may hatak din po talaga ang main host nito sa mga tele-viewers ng nasabing noontime show. So mapunta naman po tayo sa prizes na naibahagi ng Eat Bulaga kahapon September 26. So may kita dito mga parokya ang total prizes na naibigay ng Eat Bulaga sa maswerteng recipient nito na 153,000. Ito po ang total prizes na naibigay ng Eat Bulaga kahapon. Ang 8,500 dito ay sa pera fee segment. So mababa po ang naibigay sa winner ng nasabing segment. Sa sugod bahay naman po ay 80,000 pesos. So usual na naibibigay sa mga maswerteng nananalo kapag may kaya or may masasabi sa buhay ang nabunot or yung napiling winner ng nasabing segment mula sa barangay. 45,000 sa Gimme 5 segment. Meaning, for sure, hindi nakuha ang jackpot. At ang 20,000 na sa bawal judgmental kaba. So, masasabi po natin na mababa lang po ang naibigay ng Eat Bulaga para sa kahapong episode. I mean, usual po na naibibigay nito ay mahigit 200,000 kung kaya nasabi ko na mababa siya. Though, malaki siya pero hindi yung usual amount na naibibigay nila araw-araw. So, in 4 days time po mga kaparokya, may total na 751,500 na po ang naibigay ng Eat Bulaga ngayong linggo. Mga kaparokya, bago natin pagpatuloy ang ating kwentuhan ay syempre mag-shoutout po muna tayo. Shout out kina TVJ Jaworski. Sa pangalan pa lang, alam na natin kung sino ang iniidolo nitong PBA player. Of course, si Miss Heidi Gutierrez, Ashley Gray, Victoria, Cristina Delfino na mahiling mag-comment ng lobo dahil birthday niya po palagi. Joke lang. Graciano Uclarit, Derek Pilapil, BSD, Froilan S. Guerra,
Cut Draw on Leather, at marami pang iba. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga mga parokya, kumpirmadong tatakbo muli ang isa sa original host ng Eat Bulaga na si Tito Sotto. Though, hindi naman na alintana ito para sa dating Senate President sapagkat sa survey ay pasok siya sa top 3. Ang maganda pa nga dito mga parokya, pasok siya sa ticket ng administration. Kung kaya't good news ito para sa chairman ng TVJ Production. Yes, mga kaparokya, it's good news. But on the other hand, mga kaparokya, if the campaign period started, malimit na natin makikita si Tito Sotto sa Eat Bulaga dahil may prinsipyo to na hindi niya sinasali sa politika at inilalayo niya sa politika ang Eat Bulaga. Kaya kung magpakita man si Tito Sotto, malamang ay madalang ito at occasionally na lang po kung mag-present po ito sa nasabing noontime show ng Legendary Trio. Nakakalungkot man isipin pero kung sa ikabubuti naman ng bayan ay okay na din. Pero sa ngayon para sa akin ay mas okay na kompleto sila sa Eat Bulaga kasi mas malakas ang hatak sa viewers kapag kompleto ang iconic trio. At sa aking pananaw mga parokya, kahit sa ang partido ito sa DDS man or sa administration ay mananalo at mananalo si Tito Sotto dahil solid din ang mga supporters ng Duterte or ng DDS, tinatawag nilang DDS. Pero kung saan man mapuntang partido ang Eat Bulaga host, malamang sa malamang ay suportado yan ng mga solid viewers ng Eat Bulaga. Anyway, ilan sa mga kasama ni Tito Sotto ay ang dating katandem nito na si Panfilo Lacson, 8th Division World Champion at dating Senador Manny Pacquiao, Presidential Sister Senator Amy Marcos, one of the directors of Batang Quiapo na si Lito Lapid, idol ko si Cap Star Bong Revilla, Senador Pia Cayetano, Senador Tolentino, DILG Secretary Ben-Hur Abalos, Congressman Erwin Tulfo, Makati City Mayor Abby Binay at Camille Villar. So yan ang kukumpleto or kumumpleto sa mga ticket ng administration. So kayo mga parokya, bukod kay Tito Sotto, sino ang mga napipisil nyo sa mga kasama ni Tito Sotto sa ticket nito? Vote straight pa kayo or may ilan lang kayong iboboto? Please comment down below. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime show. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 2.6 million followers at sa Eat Showtime naman na may 18 million followers. So as of 1:04 PM ang Eat Showtime po ay may kasalukuyang segment na Kaloka-like. Samantalang ang Eat Bulaga naman po, sila po ay may segment na Sugod Bahay, mga kapatid. So dito may kita po natin mga kaparokya, ang Eat Showtime po ay may 8,500 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 4,400 live viewers. So again, as of 1:04 PM ang Eat Showtime po ay may 8,400 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 4,400 live viewers. Mapunta naman po tayo sa TV Network YouTube channel at unahin po natin ang Eat Bulaga. Under po yan sa TV5 Philippines na may 2.03 million subscribers. At para naman po sa Eat Showtime, under po yan sa GMA Network YouTube channel na may kasalukuyan subscribers na 36.5 million. So as of 1:05 PM ang Eat Showtime under GMA Network, sila po ay may 15,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 38,000 live viewers. So again, as of 1:05 PM ang Eat Showtime under GMA Network ay may 15,000 live viewers at ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 38,000 live viewers. Mapunta naman po tayo mga parokya sa main YouTube channel ng dalawang noontime show para po sa Eat Showtime. Under po ito sa ABS-CBN Eat Showtime. Wait lang po mga parokya, hanapin po muna natin. ABS-CBN Eat Showtime na may kasalukuyan subscribers na 2.38 million. At para naman po sa Eat Bulaga under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may kasalukuyan subscribers na 1.11 million. So as of 1:06 PM ang Eat Showtime, sila po ay may 77,000.
Ang Eat Bulaga naman po, sila po ay may 66,000 viewers. So again, as of 1:06 PM, ang Eat Showtime po, sila po ay may 78,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 65,000 live viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime show ay mga kaparokya, bago natin ibigay ang total viewers ng dalawang noontime show ay humiling po ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko at pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So bali, ang total na nakuha ng Eat Showtime ay 101,000 viewers. 8,000 dito ay sa Facebook Live, 15,000 sa TV Network YouTube channel at 78,000 naman po para sa kanilang main YouTube channel. Ang Eat Bulaga naman po ay may total na 107,000 live viewers. 4,000 po para sa kanilang Facebook Live, 38,000 para sa TV Network YouTube channel at 65,000 naman po para sa kanilang main YouTube channel. So again, ang Eat Showtime po ay may 101,000 total live viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 107,000 viewers. So yan po, lumalabas sa kanilang online viewership as of 1:08 PM. At mamaya magbabalik pa po tayo sa ikalawang bahagi ng ating online views update around 1:30 to 1:40. So magpapaalam po muna ako pansamantala. Mag-iingat po tayo mga parokya. Thank you and God bless.